Ito pala ang totoong dahilan kung bakit hindi napasama ang pangalan ni Bobby Ray Parks Jr. sa Final 12 ng Gilas team na sasabak sa FIBA World Cup. Lumalabas na hindi pala priority ni Parks ang makapaglaro para sa Gilas. Matatandaan na hindi na sumali si Parks sa tune-up games ng Gilas laban sa Ivory Coast, Montenegro at Mexico. Maliban kay Parks Jr., hindi din pinaglaro ang kapatid ni Kiefer na si Thirdy Ravenna sa huling tatlong laro ng Gilas. Wala naman nabanggit si Chot kung bakit wala ang dalawa sa kanilang huling tune-up games. Madami kasi ang nagsasabi na baka si Renz Abondo o si Kiefer Ravenna ang pinagpipiliang wag isama sa Final 12 ni Chot Reyes. Kaya naman madami ang nagulat nang nawala sa eksena si Ray Parks sa mga tune-up games nila. Ang dahilan pala, hindi totally committed si Parks na makasali sa Final 12 ng Gilas para maglaro sa FIBA World Cup. Nag-post kasi si Parks na kasama ang kanyang jowa na si Zainab Harake sa kanyang Instagram. Ayon sa post ni Ray Parks, "We appreciate the opportunity. At least we have more time before I go home." Ibig sabihin, mas masaya ang former player ng NU Bulldogs na makapiling ng matagal si Zainab kaysa maglaro sa FIBA World Cup. Priority din kasi ni Parks Jr. ang pagbabalik niya sa Japan B-League dahil kapipirma lang ulit niya ng panibagong kontrata sa Nagoya Diamond Dolphins. Matapos kasi ang FIBA World Cup, didiretso na kagad si Parks sa training ng kanyang team sa Japan kaya naman malaki ang posibilidad na hindi na siya magkaroon pa ng time sa kanyang jowa na si Zainab Harake. Pero ayon sa salaysay ni Coach Chot Reyes, isa-isa daw niyang tinawagan ang 4 na player na nakat sa Final 12 ng Gilas. Ito na daw ang pinakamahirap na desisyon na ginawa niya sa kasaysayan ng Gilas team. Inamin naman ni Chot na si Thirdy at Ray Parks ay kailangan na daw mag-report sa kanilang mother team sa B-League kaya nagdesisyon si Chot na huwag nang paglaruin pa ang dalawa sa kanilang huling tune-up games. Samantala, nagsimula ng mag-shooting ang Gilas team sa Philippine Arena, kung saan gaganapin ang kanilang laro laban sa powerhouse teams na Dominican Republic. Inaasahan na magiging matindi ang bakbakan ng dalawang koponan dahil dito nakasalalay ang pagpasok nila sa Olympics sa susunod na taon. Inaasahan naman ang matchup sa pagitan ni Karl Anthony Towns at Junmar Fajardo dahil halos magkasing tangkad at magkasing laki ng katawan ng dalawang manlalaro. Pero ang sentro ng atensyon ay siguradong mapupunta kay Kai Sotto at Jordan Clarkson. Gusto kasing makita ng madaming basketball fans kung paano buhatin ng dalawang player na ito ang Gilas team. Si Kai at JC kasi ang palaging laman ng balita bago pa man magsimula ang Gilas training camp. Naging kontrobersya kasi sa kanilang dalawa noon ang hindi agarang pag-attend ng training camp. Ayon sa mga haka-haka noon, masyado daw mataas ang dinedemand na sahod ng dalawang player sa SBP, kaya hindi matuloy-tuloy ang agarang pag-uwi sa Pinas. Pero bandang huli, naayos din naman ang kasunduan ng magkabilang kampo bagamat late na din silang nakasali sa mga tune-up game ng Gilas. Ngayon din masusubukan kung karapat-dapat nga ba talagang sumahad ng malaki si Kai Sotto at Jordan Clarkson. Para kasi kay Chot Reyes, subok na naman daw ang galing ni Jordan Clarkson dahil isa itong NBA player na kayang umiscore ng higit sa 20 puntos kada laro. Pero medyo alinlangan siya sa kakayahan ni Kai Sotto dahil hindi naman daw NBA player si Kai. Madami na din kagad iniinda na injuries si Sotto kahit hindi pa man nagsisimula ang kanyang professional career sa basketball.